Amen. Thank you sa maong pag-awit, and we are now in the one of the most important parts sa tuwang prayer gathering karon, which is to listen sa pagtudlo sa pulong sa atong Ginoo. So mga kaigsoon, I hope that you have your Bibles with you. So i-fill ninyo ning mga bangko diri ay napatay duha ka bangko diri, tulo. So fill these chairs para itong makita itong ubang mga kaigsunan kay og di makitaan matintal og chismis. Okay? Well anyway, the Bible says nga despise not prophesying. So it is a great sin if we will despise ang pag-prophesy, pagtudlo sa pulong sa Ginoo. So we must always give respect sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. So your Bibles with me please sa John chapter 15. I want to read verses 18 down to verse 27 and the first 6 verses of chapter 16. Okay, if you are there, please say a heartily amen. Amen. Why don't we stand to give reverence pagbasa sa pulong sa Ginoo? Follow me with your eyes, please. John chapter 16 verses 15 onwards, paingon sa John chapter 15 verse 18 rather, I'm sorry. John chapter 15 verse 18 onwards, verse 27, the Bible says, "If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no cloak for their sin. He that hated me hated my Father also. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. But now have they both sinned and hated both me and my Father. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled, that it is written in their law, they hated me without a cause. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. They shall put you out of the synagogue. Yea, the time cometh that whomsoever killeth you will think that he doeth God's service. And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you. But now I go my way to him that sent me, and none of you asketh me, Whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart." Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa reminder sa mo ang gibasa gikan sa imong pulong Ginoo. And in our lives in this world, there will always be troubles, pain that we will be facing because of the reason that we are your followers. I pray that you would open our hearts and minds tonight, that we will see wonderful things sa imong pulong Ginoo. Thank you for the way you will bless. And thank you for the way you will answer our prayers. In Jesus' precious name, gipangayo na mo ang tanan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. God bless the reading of His Word. The title of the message that I would like to preach this evening, mga kaigsunan, is Living in the World While Not Being of the World. Living in the world while not being of the world. Nagpuyo ibabaw sa kalibutan, apan dili iya
sa kalibutan. Now ato makita mga kaigsunan that you can live in the world pero dili ka mahimong iya sa kalibutan. At the same time, pwede pug ka nga mahimong magpuyo ni ining kalibutan ug mahimo pug kang iya ni ining kalibutan. Now, when a Christian is saved, it would be nice if we go straight away to heaven. Pagkahuman nimo pagkaluwas, wala na struggle. Unya pagkahuman, mulangit na kadiretso. But mga kaigsunan, if that will happen, nindot sa paminawon pero wala na pug karon kung mahitabo na. Nga naman, the first Christians in the first century will be the last Christians. Nga naman, kay pag luwas ka dito kag langit, wala na yung musulti sa daghan pang mga katawan. We need to stay and live within this world nga iya sa kaaway because we need to tell more people about the great salvation nga atong naangkon mga kaigsunan. Because kung wala, ato nakaglangit ritso, ikapoy na kasi mong ginabuhi, mubiya na ka diri, kay you wanted to escape the troubles in the world, then nobody would tell the rest about Jesus. So, because of that, we must learn to live in a world that does not belong to Jesus. Mga kaigsunan, the earth belongs to Jesus, but the system of this world do not belong to Him. That's why no wonder Satan in Ephesians chapter 4 is called the God of this world. No wonder in Matthew chapter 4, pag sa temptasyon ni Satan kang Ginoong Hesus, ingon pa ni Satan, tanawa ang gingharian nining kalibutan. Tanawa. Og muyukbo ka kanako, igahatag ko kaninimo. So mga kaigsunan, Satan is not talking about this earth. Ang ano man, sa baga kay naong Satan nga ingon niya ihatag nako sa imuhaning earth nga kang Jesus Christ maning kalibutan. Sa may nagbuhat ani. So what does Satan is talking about? It's the system of the world. It's the things that is found in the world. It's the things nga gitanaw sa tao nga importante alang kanila mga kaigsunan. And Satan would gladly give you those things if you would follow him. Pero ato makita it will cost your soul. Now, sa ato ang teksto karon mga kaigsunan, we are being told by the Lord Jesus Christ that because we are Christians, we need to expect trouble. Nagyud na problema, nagyud na pagsulay nga moabot sa usa ka Kristohanon mga kaigsunan. So di na ako maglangan pa, I would like to dive in sa atong teksto karon and try to look at things nga naga-concentrate sa ato ang title because if I would exegete everything in this text, dugay kita mahuman. So we will try to concentrate kung unsa ang ato ang topic on hand karon mga kaigsunan, which is living in the world while not being of the world. So first of all, number one mga kaigsunan, there will be hostility. That's the first thing we can observe. Pag magkinabuhi kang Kristohanon, there will always be hostility. Now in our text, if you would go back mga kaigsunan, please follow me there, chapter 15, verse 18 and 19. If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. Una-una nga gi-hate na sa kalibutan si Jesus Christ una, labaw ayha ka. And remember, when we talk about the world here, it is the system of the world. Ang kaibog sa kalibutan. Ang gingharian ni ining maong kalibutan mga kaigsunan. Ang the world of the unsaved. So that is what we refer as the world here. Now, the Bible says, it hated me before it hated you. Jesus Christ said, una na kong nagikasukan sa kalibutan, ayha mo. So we must remember mga kaigsunan nga dili data dislocated kung naay hate nga to ang maangkon as a Christian, dislocated ang ato ang kahimtang. Why? Because it happened to our Master and Lord. Kapag pagdagway sa Kristohanon, nangutanas Ginoo nga Ginoo nga nagantos ko, nga ang iyang Ginoo mismo nagantos pod. You see? So we don't have the right to question God why we are suffering if in the first place, the person whom we call Lord and Master suffered also. It's very, very clear. So verse 19, if ye were of the world would love his own. Mabitaw na si Asaph mga kaigsunan sa Psalm chapter 73, nangutaan na siya nga Ginoo, ngano maning mga dautan, mga dili maayong mga tao, nagakadato manoon, unya kami noon nangalagad nimo daghang problema, why is it Lord? So Asaph is questioning it. You see? Pero ingon ang pulong sa Ginoo, Jesus Christ would explain,
If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Remember mga kaigsunan, since you became a Christian, you no longer belong to the world. Di na kaiyas kalibutan mga kaigsunan. You see, the world will start to hate you because you don't belong to the world anymore. The world of the unsaved, the world of this fallen world, mga kaigta, people of this fallen world. When you are a real Christian, you don't have to bother giving up the world. One day, nayo sa ka young woman, young lady, nga niduol sa usa ka prince of preacher. You know, kinsa ang prince of preacher in the Baptist tradition? Charles Spurgeon. Niduol sa iyaha. Ana tong mo sa usa ka young lady nga preacher. Karon nga usa nako ka Kristohanon, how much of the world do I need to give up? Sumala pa niya. Now, you know the answer of that prince of preacher? Very, very wise. Ana siya, you don't need to give up the world if you became a real Christian. So, shock siya. I don't need to give up the world. Why? Because the world will give you up. You see? The world will give you up. Just act like a real Christian, a genuine Christian. Then you don't need to give up the world. The world will give you up. The world will start to hate you. Kasukan mo na sa kalibutan. Why? Because you are no longer belong to the world, mga kaigsunan. See, the world will give you up. Nato makit nga sometimes we bother undangan ba nako ni? You see? Because if you are a real Christian, you are real converted, automatically, mabutang na si mong kasing-kasing, I no longer love these things, I am converted. You see? It's not a question kung unsa ang imuhang gitawag nga angay biyaan. It's a question kung kuptan na bakas kalibutan. You see? So ato makita mga kaigsunan, there's a great difference. You don't have to bother giving up the world. The world itself will give you up, mga kaigsunan. You know what is the real challenge? How you can stay in the world shining your light. Muna'y tinuod nga challenge at tinuod nga mga Kristohanon. Dili unsaon pagbiya sa kalibutan, kung dili unsaon pagstay sa kalibutan while shining your light. There are a lot of preacher, mga members sa church usahay, and a lot of around Mindanao, nga akong mga kailaw usahay, magpatambag sa ako, pastor, unsa man akong buhaton, pastor, na ako sa bagong work karon, unya, dili manggod mga Christian ang ako ang mga kauban, mga unbeliever, ako mga kauban sa kuan, dili gatuog Ginoo, unsaon man ako ni, nga gaampo ko, pastor ba, nga makadto ko sa usa ka trabahoan nga mga Christian akong kauban. Akong giingon, you have a wrong prayer, sister. Mali imong pag-ampo. Ngano man, kita nga mga Kristohanon, di taangay mag-ampo, nga tagaan tag community or trabahoan nga Kristohanon tanan. Why? Because if you will be placed in a Christian community, then remember this, naagya po'y trouble may tabo diya. You are fallen creatures. Church is not a place for saints nga holy nga wala nagyoy mga sala. You see, church is a place of sinners who wanted to be saved by the blood of Jesus. You see, and ato makitaan mga kaigsunan, unsa may gisugo sa Ginoo. Let your light so shine before men. How could you show your light if those people around you is lights also? Kung kahayag gihapon to ang imong mga kauban, unsaon yung pag-shine sa imong light? Go to the dark place. Go to the people without Christ and shine your light there. Muna'y tama mga kaigsunan. So don't look for a community or a place, a workplace nga Christian tanan. That's wrong. Ang gisugo sa Ginoo sa ato adto didto sa mga katawhan nga walay Kristo and shine your light there. Show the people kung unsa ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon and you are doing the job. That's the will of Jesus Christ. So those people have a wrong prayer. And I praise and thank the Lord they have understand. Salamat, Pastor. Kay di ba mahimot ang asin sa kalibutan? Usahay manggod pag ang asin, kingon kag asin, ang makaunahon na pirmi ang magluto. Pero the salt in the world is explained by Jesus Christ. What do you mean, Jesus? When you say that the Christians are salt of the earth, what do you mean? Kasi pasabot nimo. Kay kung kita mo basa itong pagsabot, luto-luto.
Kita mga Kristohanon, mga asin sa kalibutan, tanawan ang pagkaon ay butang asin, tabang kayo. So tabang ang kalibutan, muli Kristohanon. Rubbish. Di na maong interpretation sa Bible, mga kaigsunan, pagkadako yung mali. You see? Kung sa may gingon ni Jesus Christ, you see, ang asin daw, kung mawala ang iyang savor, it is good for nothing. It is not good for the dunghill or to para mahimong fertilizer. You see? Unsa man ang according to Jesus in the book of Luke, nay duha ka trabaho ang asin. Unsa man? Number 1, para sa dunghill. O number 2, para mahimong fertilizer. So unsa nang asin? Ang asin, fertilizer ibutang nimo sa mga tanong kanang kanabitong mga lubi. Kanang kanag-asin. Daghan kig bunga. Og kanang dunghill meaning kanabitong ilahabitong si aranan sa una. If they will ease themselves, ang sugo sa mga Hudiyo, kabalo ka sa yung Black Death bitaw sa Europe sa una. Ang Black Death nagsugod siya ngano man kay walay dili kabalo ang mga European sa una kung unsa nang sanitation, mga libang sila bisag asa. Pero ang mga tinga gibasol gani ang mga Hudiyo. Nganong ang mga Hudiyo wala kin apektuhan sa Black Death ngano man. In the Jewish community, they know sanitation from the law. Gikan sa Bible. Mao na nga ang ilahang mga hugaw ila gyud ang ginapang segregate gipang butang na nila sa tama nga lugar. You see? So ang civilization, human civilization ko discover pa sa sanitary kabalo ng mga Hudiyo because of this book. Na ang nahitabo mga kaigsunan, ang ilang ginabuhat kaniadto pag mag-easy sila, ilang butangan og asin ang ilang mga hugaw ano man to disinfect. So unsay trabaho sa asin according to Jesus in which kita? Number 1, to improve that which is good. Kung unsa ang may fertilizer, di ba, ang yuta, maayo, butangan nimo asin para ma-improve. So, i-improve nimo kung unsa ang maayo. Ang katong hugaw, butangan asin, nga naman, para gitawag nga i-disinfect, i-discourage ang dili maayo, ang hugaw. So, kita lang mga Kristohanon, we are here, we are the salt of the earth, to improve what is the good things we can see, and to disinfect, para mahanaw, mawala ang mga dili maayo mga butang. That is the salt. You see? So, we are that mga kaigsoon. So, how can you act as a salt if you are placed with salts also? Di ba, walay pulos? Kaning asin, akong ibutang sa mga asin, unsay mabuhat? Wala. So we are called by Jesus to be in the world in order for us to act as a salt for the world. Para puslan ta mga kaigsunan. You see? So, atong makitaan nga as Christians, we must stay in the world and the world will hate you because you are different mga kaigsunan. See? Now, the world will hate you because you are different. Nang pangutana ko, are you different from the world? Ingon pa sa pulong sa Ginoo, 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So you are a new creature, you became different from the world. So the very reason you became different from the world, then, ang mahitabo mga kaigsuunan, people will hate you because you are different. In the animal world, sulay ragod ninyo, nami silingan sa una, nga ilahang gitawag nga negosyo is kanang pugo bitaw. Iyang pugo, kay kanang pugo manggod lisod ka sa himulmulan kanang wag balahibo ba kay gagmay ba kayo nya. Mahal kayong kilo ana kay exotic food. Now ang nahitabo karon, ang ilang gibot piting luyas pugo. Ngano man, kay buhi pa ilan ang kuhaan og balahibo. Kay masayon kuhaan ang balahibo kung buhi pa torture lagi kay luoy kay pugo. Kay ilang kuhaan balahibo daan. Hala. Unya, pagkahumad kuwas balahibo ay nila ihawon. Kay para sayon ra ang pagkayog patay na lisod na kay kuha og balahibo. Naong gibuhat nila karon. Kay usahay kay gabi na kay mahuman na ay mga mabilin bitaw nga kanang pugo nga wala na balahibo. So, di tugnaw kay ibalik nila kulungan. Apirting gubuta kuno kaayo sa kulungan nga naman. Katong pugo nga wala na balahibo, tugnawon siyempre wala na balahibo. Pag mudagan sa kay gusto siya makiguban atong yang mga kauban, mo sa ginukura sila kay dili mo duol sa iya nga naman, lahi na siya. You see? Tanawa ko ng mga manok, parehag balahibo tanan, isagol ang lahig balahibo. Tingala ka, katong lahig balahibo, kaya pat yun hangtod nga ilang tuhikod hangtod namatay. Nang baboy na may baboy sa likod oh. Kinsa man gyud na ang permanente kulatado sa baboy, katong ihid, katong lahi. You see? So, in the animal world, mga kaigsunan, that which is different is being attacked, hated. But in the jungle of human civilization is the same.
We often hate the people who are different from us. So it's because different. Ug mahimo kang different, inevitably kung maluwas na ka. Ngano man, John chapter 3 verse 3, you are born again. Na anak kapag usab. And because you are born again, you became member of the family of God. Mabitaw na nga kinahanglan ka anak pag-usab. Kaysa diha nga na anak kapag usab, nahimo kang membro sa pamilya sa Ginoo. Pareha ni Brother Lawrence. Atong October 18, atong 2022. Tama? Ha? 2002, brother? 2002? 1 year old, brother. 2002? So, 2002? Gianak si Brother Lawrence into the family of the Panilla family. So, nganong kinahanglan maka maanak pag-usab para maanak ka into the family of God. Munang kinahanglan ka born again, and you can be born again by believing in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. So you become different. You see, and because you are different, people will start to hate you. So it's hard to continue live with unbelieving world when you truly become a child of God. Just like, for example, sa marriage, mga kaigsonan. Di ba? Kung maluwas ka na, and then you will have marriage sa unbeliever. Nga naman ang mga pastor, kay ilamang yung gina-advisean ang ilahang mga membro simbahan nga magminyo manggaling Kristohanon. Nga naman yun. Now, remember, mungutaan ako sa inyo ha, kamo patubagon. Kanus amang ka mahimong anak sa Ginoo? Ha? Ang sa John 1:12? But as many as to them gave He power to become sons of God. So meaning, mahimo ka lang anak sa Ginoo, ang nagbuhat sa imo Ginoo. You can call God Father by virtue of creation, but by virtue of relationship, you cannot call God as Father. You can only become a father, as a child of God, and Father is your Father by virtue of relationship if maana ka pag-usab. But by virtue of creation, anybody can call God Father. But we are talking about relationship here. Now, mahimo kang anak sa Dios by virtue of relationship kung mudawat ka na kang Kristo Jesus. Now, katong mga wala nagdawat kang Jesus Christ, itong mga Pariseo, unsa man giingon sa John 8:44, ye are of your father the what? The devil. So meaning, ang mga tao nga wala pa makadawat sa Ginoo nga ilang manuluwas, anak sa devil. Tanawa, anak ka sa Ginoo. Magminyo kag anak sa devil. So mga kaigsunan, if you will marry a child of the devil, you will have problems with your father-in-law. Why? Because your father-in-law will be the devil. You see? So mga kaigsunan, it's a problem. You see? Imong ugangan ng yawa. Kalang pastor ako ugangan, marami ito gikuan. Ayaw po na. What is labot? Why labot ang imong itanon nga ugangan? What we are talking about is your spiritual father-in-law. You see? Nga naman, anak ng Yawa. You claim that that person is child of the devil. Why? Wala pa sa nakadawat kang Kristo Jesus ilang manuluwas. You see? So mga kaigsunan, you will have problems with your father-in-law if you will marry his child. That's why we advise Christians as much as possible, marry Christian. And it doesn't mean nga magminyo kag Kristohanon successful na ditsong marriage. Remember that. You see? Wa nagpasabot nga Kristohanon imong giminyoan successful na dayon. Di po na mao. Di po na siya mao nga extreme. That's why kinahanglan mga kaigsunan that everybody is ready. But that is another issue karon mga kaigsunan. If you wanted to ask more of that, I am ready to answer you. But balik sa ang issue mga kaigsunan. You see? Now, the Bible now is saying that you will be hated just because you are a follower of Jesus. Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Okay, going back sa tuwang text is the Bible says in verse 19, if ye were of the world would love his own, but because ye are not of the world, I have chosen you out of the world, therefore the world will hate you. And now look at verse 25. But this cometh to pass that the word might be fulfilled that is written in their law. They hated me without cause. You see? And you are hated just because you are a follower of Jesus. So meaning walay rason ang pag-hate sa mga katawhan sa imo mga kaigsunan. You will be hated just because you know God and they don't know God mga kaigsunan. And people who will attack you think that they are serving God for it. Tanawang verse 1 of verse 2 chapter 16. Again, these things have I spoken unto you, that ye should not be offended. Padi mga luya. Okay, sa ato pa, karon pa lang daan,
nagpasidaan na si Ginoong Hesus nga naagi mga suko ninyo, naagi mga laban ninyo. You see? Para dili mo mga luya, naagi mga laban ninyo. Nato makitaan mga kaigsuunan nga nga Jesus Christ said in advance para di ta matingala. Inaani din ng Kristohanon day dagag-dagan tagkaway. You see, tanawas David, yung prayer sa Book of Psalms, Lord, save me from my enemy. So it doesn't mean that you're a Christian, wa kay kaaway. There will be enemies. You see? So atong makitaan mga kaigsunan, tanawang verse 2, they shall put you out of the synagogue. Yea, the time cometh that whomsoever killeth you will think that he doeth God's service. Now, that's why people are killing each other in our time today in the name of religion. Why nawar na ang Muslims, Jewish, and even Christians, nganong na may Christian Inquisition sa una, nganong na may jihad, nganong na ni kaning holy war pud ang mga Jews. Why? In the name of religion. They think that they are doing God's service by killing the other person. You see? And atong makitaan mga kaigsunan, we Christians, we are commanded kasagpaon kas pikas, isagpa ko di mong pikas. Gansi kay ta kay watay holy war. You see? No, kinsa may masugot sa inyo natay holy war para masukol punta karon. Di ba? So atong makitaan mga kaigsunan, giingon man sabay sa mga katigwangan kung labayin magbato sa tayo sa tabaran. Batohon po nimo og tinapay. Pero kung ako pasulti yun, isulod na ako garapa. You see, batohon kag batohon nimo og tinapay, isulod lang sa garapa kay para bukol pod. Wa may garapa pastor, binangkal lang akong ibalas kay gahi-gahi man tong binangkal. Murang butog baseball. You see? So mo na atong kan mas makaigsunan. You see, tanawa ra gud baklay ko karon bitumban ako imong til. Pastor agay sa kay pastor napay isa o. Mas mana ba ka? Dili. It's very hard. You see? Pero ato makita mga kaigsunan, people are killing someone in the name of religion. And look at Saul, nga nahimong Apostle Paul. Unsa man iyang first dealing with Christianity? Yang ginapatay ang Christianity in the name of Judaism. So it's possible mga kaigsunan. You see, there will be people who would try to hurt you in the name of religion because they believe it's right. That's why mga kaigsunan, we need to know our Bible and to hold on. Nga nag-ingon ray gidaan si Jesus Christ nga ay namo katingala kay mahitabo gid na. And we praise and thank the Lord that we have this book nga nagpasidaan sa tuwa nga mahitabo gid ni muna karon di ta matingala. And we will hold on to God nga maoy nagkupot sa atong mga kinabuhi mga kaigsunan. Now karon ako na pong balihon ang issue karon. Di ba? Batong balihon ang issue. If true Christianity will be hated by the world, then the question is, why we don't experience these things? Do you suffer? Diba wala? Is someone killing you because you're a believer? Is someone trying to hurt you because you're a believer? Maybe some of us. Maybe imong silingan ingon, Kristohanan ron ta, pero batik batasan. So, nasiguro na nga silingan mo, pwede pod. You see? And klay ra baning mga Kristohanon kay kanang daghan imong maayo gibuhat wa gid makita. Pag himo lag isa ka buok gamay dautan, di ba? Moray makita. And mo nay kamatuoran. No? And I wanted to be in the issue karon mga kaigsunan, di ba? Kadungog mo atong pastor sa Lapasan, a Baptist pastor. You see? Si Denver Andales. You see? So di na likayan nga issue, it's a real issue. You see, I need to address it and answer people's doubt because of it. Nga naman dagan kay tao nga mga discouraged because of it. You see, now listen carefully mga kaigsunan. First of all, gitry na kog basa ang mga comment, daghan kay mga tao nga mga bugo nga mga way utok. Nga naman, wala kay lagbalaod. You see? Kung suspect pa ka, it means that you are still innocent until proven guilty. Suspect pa siya. Gihod lang siya gidetain lang siya para di siya makalakaw, but he is still innocent. You see? In our government, we are innocent until proven guilty, but in the Philippines, you are guilty until proven innocent. That's very, very wrong. You see? In the eyes of the government, you are innocent until proven guilty. But in the eyes of social media, foolish people, you are guilty until proven innocent. That's very, very wrong. You see? But remember this. If that allegation is real, I will be the first one to say,
dapat lang na mapriso. It's very, very wrong. But if ang allegation is di tinuod, what happened? I will pray that God will curse every person involved. Labi na gyud ang nagbiyay-biyay sa man of God. I will pray that Lord curse those people and show them that there is a great problem when you go against the man of God. Now, itong tanawon mga kaibigan sa Bible. David, sa may gibuhat ni David and Pastor Denver's allegation na ay similarities. Sa may gibuhat ni David, nahigugma siya kang Bathsheba. Kaya patayin niyang banan ni Bathsheba nga si Uriah. Very the same. Does it mean nga dito mabasa sa Book of Psalms magigisulat ni David because of that? Of course not. Does it mean nga si Solomon dautan na pod because of that? No. Muna mga kaigsunan, it doesn't mean nga si gitawag nga Pastor Denver nakahimo og sayop mali ng Tibok Baptist. No, of course not. It doesn't mean nga nay Katoliko nga gitawag nga nangabit mali ng Tibok Katoliko. It doesn't mean that like that. The same way. You see, we don't judge the whole group because of the mistake of one. Now, ito po makita mga kaigsunan, remember this. Unsa man ang reason sa kamatayon ni Jesus Christ? Jesus Christ died in the cross because of false allegation. You see that? You see? Even si Jesus Christ mga kaigsunan, gilansang sa cross because of the accusation of the Jews and there were false witnesses. So mga kaigsunan, if that allegation is not real, I salute Pastor Denver. Nga naman, he's just like Jesus Christ. Na-priso siya because of false allegation. Jesus Christ died because of false allegation. You see that? So mga kaigsunan, let's put right things in the right perspective and do not judge things before the time. Kaya nga naman, people will hate you because of it. One thing akong makaingon nga sayop ni Pastor Denver, one thing lang, nisulod siya politika. Maura gyud. You see, it's very, very wrong. You see, how can you care for the flock of God if you have attention for the flock of the world? You see, apil-apil man ka na, awat-awat ka nga bante, puyo eh. You see, so mga kaigsunan, that's very, very wrong. And I believe if mo na naitabo sa iya, it is a consequence of what you have done. Kay dili mao yang gibuhat. You see? Unsa may purpose niya mudagan sa ato, di ba? So ato makita mga kaigsunan nga by the grace of God, we will not be discouraged because of those things. Kay ug mao manggaling og tungod sa inato nga mga butang, we will be discouraged. Butang mo basa ning mga Book of Psalms written by an adulterer and a murderer, David. Di nabutang mo basa sa Peter nga naman written by the person who denied the Lord Jesus Christ. Di nabutang mo basa sa mga writings ni Apostle Paul, 13 books in the New Testament, nga naman, written by a person who killed a lot of Christians. You see? So mga kaigsunan, very swallow thinking if that is the case. Now, let's go back sa itong text. Why we don't suffer? Itong lesson. Why we don't suffer karon? Unsa hinungdan ngano ang Kristohanon? The Bible says that you will really suffer if you're a Christian. The world will hate you. But the question is, why you don't suffer like them? Why we don't suffer? Ngano man? Okay? Now, number one, because of revenge. Kaya kung ang Kristohanon, batuhagod, mamalos mo nagbato. Ang Kriston, sumbagagod, mapalos mo nagsumbag, tinuod lang. You see? Tinuod lang. So yung karon, huwag na yung sagpa sa ako, ana na akong pikas. Bitaw? Pero, naraba ko'y nabasahan sa una nga, isagpa daw ni mong diri, ana daw ni mong pikas. Pag sagpao mo rin, kaduha, naghalag na siya gatungod, nga mabalos na ka, ako na, ang damang apirkat daan. So, bitaw. So, imo man daw na ingon sa tradisyon, nga kung imo daw ipaan ang isa, kay gisagpa na ka, kung iyapag kang ikaduhaan pa gyud, it means that that person gives you the right to retaliate. So pag ano mo, iyapag yung andam na perkat daan kay para sure na, pero ato makita mga kaigsunan that revenge, retaliation, mao na karon ang hinungdan ngano nga ang mga Kristohanon dili na kay gantos. Kay ang mga Kristohanon karon manimalus na. Wala na nakabasa sa Romans chapter 12. Unsa giingon sa Ginoo, ako ang panimalus. Ako ang maningil. Ingon pa sa Ginoo, Romans chapter 12 mga kaigsunan. Itong basahon, the Bible says in Romans chapter 12, unsang giingon sa pulong sa Ginoo diri sa verse 19, "Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord."
So ato makita mga kaigsunan ang manimalos ang Ginoo. So because in our time today, ang Kristohanon manimalos na. That's why we don't suffer. Nga naman, na ako'y nakasakay na ako nga sa ka-driver ba? Driver, nag-drive sa kuan, ay nagsakay ko sa kuan, kay nagubang multicab, nasakay ko tricycle. O niya, drive na kuan. Niya, paghahuman kay katong isa kasakyanan, kay ni taka na mag-drive. Ana sa pastor. Buangan tawahan na ba? Lami kisong bagon? Asa sa kuha? Kaya og di pa lang lagi na mubalos, o bagong gina ako na ba? So mo yan ngayon? Og di pa lang ni mubalos, ako nang sumbagon, pero mubalos man, di na lang ko. So mo na ang hitabo karon. Ang mga Kristohanon mubalos naman. So katupong manghilabot, di na sila manghilabot, kaya naman, mubalos naman. You see, og di ka mubalos, ay taghang yung mangulatan nimo. You see? So atong makita mga kaigsuunan, nga that is one of the reason why, because we retaliate. Kung libakon ka, mubalos na pag libak. You see? So mga kaigsuunan, nasukol ka kay gilibak ka, nibalos mo kaglipak, ay paggawag yung ayo, good. Di good mo. You see? So mga kaigsuunan, unsay gayon sa pulong sa Ginoo, basli ang maayog dautan. Kung tungluhon ka, panalangin eh. Kung mamatay pa ka, God bless you. So, muna gayon sa pulong sa Ginoo. Oh, you see? You see? So, atong gingon nga, pag daw gitawag nga imo ang kalaban, giuhaw, paimnon. Pero tangan nagluwa gamay. Ano ang mga Kristohanon ron? You see? Muna yung problema. Why? We retaliate. That's the reason one. Number 2 reason. Seclusion. Wala kay problema ang mga Kristohanon because of seclusion. Kabalo ka, mali biya nang ana bitaw karon. Ay, Christian man ko, na akong mga unbeliever didto. Dinhira ko skilled karon ting recess. Di na ko skilled sa akong Bible, magbasa-basa ako Bible, di na ako mag-apil-apil sa iya. Seclusion. Ay, nagisa istorya ako mga friends dito, Christian man ko. Dinira ko skilled, maminaw-minar ako gospel music. Gisiklo, di man yung kagulingon. Do you think that we will become a light of the world through that? Of course not. Di na mao. So, kung imong isiklod, imong kaugalingon, people will not know that you're a Christian. People will not know that you are a follower of Christ. You are just a nobody. A person nga mura bitaw ka ng introvert kayo, nga dili ganahan og buwan. That's wrong. You see, you need to put in yourself into a place that you can shine your light. Unsa ingon ni Jesus Christ? Magpasiga ba kag suga para ibutang sa ilalom sa katri? Dili. Pag magpasiga kag suga, ibutang nimo sa butanganan para masugaan ang tibok panimalay. You see? So mga kaigsoon, it's very, very long to seclude yourself from the world. You see, it means that you go with them and try to show them how a Christian should act and how a believer should live a life following Jesus. You see? Tagantag madunggan manggud nga mga daghang mga pastor nga wa kasabot sa pulong sa Ginoo pod. You see? Ngay basta kay kamo pagpalain na lang mo. Of course not. Dili oy. Show your light to the world. Now number 3 mga kaigsunan. Kani po pinakagrabe, blending in. Blending in. You see? Ang buhaton pud sa uban, kay ningon mas pastor nga dili siklod akong gagalingon, makiguban ko. Mura pud gidunggan. Pero ang problema, ni blend in. Pag-adto sa gitawag nga mga unbeliever didto sa beach kinaligo, nagtupis, nagtibak, ay ikaw pud maupod. Oh, you see? Nya paghuman dayon kay magtawi lang din diri. Hoy, mag-picture ta. Ay lang apila diri sa akong ubos kay makitaan sa kuan. Okay. So, kuya gayo. Dili lang sa taas kay para dili makita ni pastor ba kay basing tanaw sa pastor sa kuan. Pagkaubo kay Ginoo na kita. Blend in. You see? Kanta pod ang mga unbeliever og mga kanta nga iyas yawa, kanta lang po ka. Ni blend in. You see? Mo na ang mga Kristohanon karon di na asin. Unsa naman? Sugar, nagpatamis nas kinabuhi sa uban. You see? Ano nimo? Pag naguban simbahan, mura pug Kristohanon. Atos unbeliever, mura pug anak siyawa. So, mo lang ingon pa ni Pastor Darwin, Brad, kapuyas akong kinabuhi yung Pastor Brad. Ay, nga naman, daghan kay mga Kristohanon nga anak sa Ginoo liwat siyawa. So, mo lang itabo lang yun. Nga naman, ni blend in. So mga kaisan, dito mo blend in. We show the difference. Kita mo sa itong gibutang sa tutubangan simbahan? It does make a difference what you believe. So what difference ang nahitabo sa imuhang gitawag nga kinabuhi? And I hope there will be difference mga kaigsunan because you're a child of God.
Ayaw pag-blend in. You see? Dapat makitaan ang imong kalahian. Pinagi sa imong istoryahan, sa imong sininaan, sa imong way of life, everything. Now, number 4, mga kaigsunan. Nga naman nga walay pag-antos ang mga Kristohanon karon because of compromise. Treating other people as if they are Christian. Muna isipyat sa mga pastor karon. Muna ako, nahadlo ko magkuha lisensya sa kasal. Nga naman, kay kung mukuha ko lisensya sa kasal, naay mo dool sa ako, nga wa ko kaangay sa ilang mga kinabuhi, di na ako kaslon. And I will be hated because of it. You see? I will be hated because of it. Nga naman, ang nahitabo manggod sa itong panahon karon, tao nga dili gasimba, tao nga wala kay Ginoo, tao nga wa gyud ginabalikas ang Ginoo, pagmamatay, ang iwali sa pastor, assurance sa Kristohanon. Pagmamatay, ang iwali sa pastor, langit. Pagkad akong limalas. Nayo sa kabaptis nga pastor. Baptist nga pastor ha. Niya paghuman, naay usa ka tawo nga namatay, drug lord. Daghang gipangrip, dautan kaayo nga tawo. Niya paghuman, sa funeral. Kabalo ko sa iyang gingon. Kabalugog ko nga kaning tawhana tuwa sa langit ron. So nga naman, kay katong 9 years old pa siya, nagdibibis mi, nagdawat sa kan Jesus Christ yung manuluwas. Pagkaway pulos nga pastor. You see? Nga naman, kapag dawat niya kan Jesus Christ, kung 9 years old pa siya, ma-confirm unta sa iyang kinabuhi. Pag-uban sa panahon. Kaya ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. It means because ang iyang pagtuo atong 9 years old siya, wala ni follow ang binuhatan, patay ito dito tinuod. Unsa may hunahuna na to yung mga kauban karon nga nagbisita dito nga mga drug lord pod. Okay ra nito kinabuhi day. Okay ra ni. You see? That's very very wrong. You see? So atong makita mga kaigsunan, we must really stand for the truth. Di ta mo compromise. You see? Pag naay gitawag nga duha ka magtiayon nga wala nagkinabuhi nga Kristohanon, dili nito kaslon. They don't have the right to have a Christian wedding because they are not Christians. You see, the people who will have Christian wedding are only Christians. The people who will have funeral nga Christian funeral katong mga tao nga nakadawat kang Kristo Jesus nga ilang manluluwas. You see, that's why atong ginabuhat ang tanan pag naay panahon, naay kamatiunon, naay gaon, atong ginadtuan para lang gid masultian sa pulong sa Ginoo para maluwas. And we could tell them the assurance of salvation. You see? Mga kaigsunan, we must be firm. Muna usahay duha-duha ko ba magkuha ka kog lisensya karon? Kaya I'm planning to have a license next year. Muna pag magsugod ko kuha, there will be enemies. Naagay dagang mga suko na ako. You see? Because kung ako nang barugan ang gitawag na tinuod, no. Naapoy mga basta di na ako masurri kay basin niya unsa pay mahitabo. Okay? So atong makita mga kaigsunan, that's the reason why ang mga tao karon Kristohan dili na mag suffer. Ngano man? Number 1, manimalos naman. Di naman mutuman sa sugo ni Kristo. Libakon, mulibak pod. O muna hitabo ron. Number 2, seclusion, magpalain-lain. Dili makigsagol, parang ano man. Dili ako, di ba? O sahay, paggawan pod, blending, sobrang pakisama. Natoy Kristohanon nga, Brad, tanduway, sa tanong sa ako, palahugog. Tuba, sa tanong sa ako, buyog. Sana, beer. Sana, bugnaw. Muna yung problema ron. Nasobra ang pakisama. So, di na pwede makisama. Munang dili ka. Grabe, yun ni si Brad. Pakisama kayo ba? Okay lang. Di ba? Mohimita po. Di walay persecution. Nga naman, sobra ang pakisama. You see? And compromise. Treating everybody Christians. Di ba? Ang Pilipinas karon itawag siya Christian nation. Pero Christian nation bigong Pilipinas? Unsaon gito nimo mahimong Christian? Mahimong Christian? Christian is miniature Christ, meaning a person who is following Christ. Di ba? So, you can only be called a Christian if you are following Christ. Gibautismuhan ka sa Kristohanon, gibunyagan ka sa unsa bang simbahan. It doesn't mean nga mahimo na kang Kristohanon. A Christian is someone who is following the teachings of Christ. If you are not following the teaching of Christ, then you're not a Christian. You see? Mabitaw na itong ato ang gitawag nga sa Pilipinas, walay pag-antos, nganuman, kaya ang mga tao nagtuo nga sila, Kristohano na. And it's big problem because we need to tell them that they are wrong. Kinsa may gusto ingon nga sayop ka? Di ba? Dili gusto mo ingon nga taong sayop ka. Now, pautana karon in this hard world, lisod nga kalibutan, kay ug mag-antos ka lisod.
O di po ka mag-antos, lisod po kay ma-question ni mo Kristohanon ko dili. Nagtuo ko dili. You see, so unsa man itong angay buhaton karon? Number 3 and last point, we have a help. Naitabang. Muna nakanindot. Naitabang. Okay? Unsa man ang tabang nga giingon sa pulong sa Ginoo? There is spiritual help. How can we truly live for Jesus? Na ay spiritual help. Atong balik ko na to ang teksto mga kaigsunan. Ang giingon sa pulong sa Ginoo in verse 26, but when the Comforter is come, who is this? The Holy Spirit. Ay magkumpiyansa kayo sa mga Muslim, si Kwan ni. Si tawag na Muhammad. Okay, their interpretation is Muhammad, ang Comforter. But it's very, very wrong. You see? But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of Truth. This Muhammad, hindi ko mutuo. You see? So the Spirit of Truth, kung sa may buhaton sa Spirit, which proceed from the Father, He shall testify of me. So meaning mga kaigsunan, unsaon man nato karon para magkinabuhi gid ta nga Kristohanon. Kung gusto ka makasulay og kanang gitawag nga persecution, gusto ka makasulay og people will hate you, muna imong angay buhaton nawang verse 27. And ye shall bear witness. You see? So ang Holy Spirit ang mag-testify of us, and we shall bear witness because ye have been with me from the beginning. Now mga kaigsunan, you will bear witness, telling people about the truth. You can only do it if you were with Jesus. Unsa sa Biblia? 27, and ye shall bear witness because ye have been with me. Now mga kaigsunan, listen carefully. Dili ka makamao magsuluwining tungod kinaminaw ka kang pastor. Dili ka makamao magsuluwining tungod kay nagbasa kag Biblia. Dili ka makamao magsuluwining tungod kay gitawag nagbasa kag handbook how to win soul. Makamao ka magsuluwining because you are with Jesus. Ngano karon nga makaingon man ko nga tinuod si Jesus, makaluwas siya. Ngano nakaingon man kana pastor, bago pa minagistorya kinang buntag. We have just talked kinang buntag Israel. So mga kaigsunan, we are not talking about doctrine when we are winning soul. We are talking about experience. Yung experience is naluwas ka mo nang giingnan ti ka unsaon maluwas. You see? Mga kaigsunan, atong dapat ma-experience si Jesus. Be with Jesus. Kung magkinabuhi ka uban ni Jesus, magampo ka, makikrelasyon ka sa iha, winning soul will be easier for you. Why? Because you are just telling things about your experience. You have talked to Him. Muna yung Jesus Christ, you shall bear witness because you have been with me. For the sake of the apostles, kaniadto, they were with Jesus physically. But sa tuang karon ingon pa ni Jesus Christ, if there are 2 or 3 gathered together in my name, I am in their midst. You see, ako nagpataliwala ganila mga kaigsunan. Ingon pa sa pulong sa Ginoo. You see? Now ato karon nakitaan sa tuang gitawag nga time that we need to go to Jesus and experience Him if we wanted to witness. Ug mag-witness na ka for Jesus. Mag-witness na ka diha na din ang suffering. Diha na ka makasulay nga lambahan o gitawag nga portahan. Diha na ka makasulay nga debatihon sa mga katawon og ingnon nga kaluoy ninyo do mga impierno mga kulto mo. Diha na ka makasulay mga kaigsunan nga gitawag nga insultuhon ka. And when you tell people, labi na bitaw na imong mga friends kaniadto, imong mga barkada kaniadto, mawala na din na kanila amiguhon ngano man because of your if you're being a new creature. Di ba ako nang giingon sa inyo sa una nga once ibisitahan ko sa akong mga barkada way back in high school. Ako pa'y natudlo sa ilahag bisyo way back in high school. Pag-abot nila sa balay, ipang-embargo na ko ilang kwarta, gipalit na ko ice cream, gipalit na ko pan, ako dang giwalihan sa pulong sa Ginoo, wala kabalik. You see? Why? I became a different person. You see? Na. Tanong ni Ma'am Karen, akong asawa. Unsa ko kabugoy sa una. Teaching people anang mga bisyo, ako tudlo bisyo unsa ka tudlo og kanang gitawag nga kuan. Pero ato makita mga kaigsuonan, when you became different, makulang-kulangan imong mga higala. You see, na yung mga tao nga di na kaimbitahon. Sa una, ikaw gyud number 1 sa list. Di ta mo dayon og wala si James. Di gyud mo dayon og wala si James. Kaya naman, mahimo mang kingkoy sa kuan, mahimo mang gitawag nga mag-leader sa grupo. You see? I can still remember kaniadto pag naay kalaban ang ako ang mga barkada, dili sila mosulong sa mong kalaban og di ko muuban. I must be there.
Kaya ako'y maguna-una og panglayog dito. Pero karon, sa diha nga nahimo na akong Kristohanon, dapat ako ang wala. You see? Nga naman. Because if I will be with them, I will be telling them about Jesus. You see? Nay kaysa murag nabugatan tong nako kabarkada ba? Sa nga, James, unsa ko nga ibuhaton ako problema, kitambagan ako. Soryahan ako. Kabalo ko sa nitabo. Pila ka adlaw ni chat sa ako. James, ay lang isaba tong akong giingon sa imo ha, kay maulaw ko. Tuara. It means mga kaigsunan nga dili tinuod. You see? Ano ikaulaw man imong Ginoo? Higala Jesus. Higala igsoon. Ato makit-an that sometimes ang atong Ginoo ikaulaw sa mga katawhan. But we praise and thank the Lord. Lisod siya ang mag-witness para kang Jesus, pero natay spiritual help. Kinsa man diay ang gitawag nga mokonbinsi sa mga tao dili kita. Verse 7 and verse 8. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. So the Spirit will be the one to reprove the world of sin for us. So mga kaigsunan, natay spiritual help. Naimutabang nimo. Yes, living as a Christian will never be easy, but you are not alone. The Spirit is with you. So mga kaigsunan, as we end, you can live in this world, but not being of this world. Diba? Just show that you're a Christian. Live as a genuine Christian. And the world itself will give you up. I-give up na kas gitawag nga kalibutan mga kaigsunan. You see? And I have really experienced that. As I close, kaniadto, siyempre, kadungog sa Brother Perlo, uban na yung Brother Perlo, dito sa Malaybalay. Istorya mis ako mga gagaw. Kitaan niya ako mga parinti dito, kitaan niya ako mga gagaw dito pagkamatay sa mga uyuan. Ako man siyang giuban. Tibok-tipok mis, istorya mis ako mga gagaw. Ana ta mga gagaw na, but they gid me katuuba nga mahimo ning pastor si Dudong. Nasa, tanas Brother Perlo. Asa nga kani sa una, naku, pagkaunsan lang gini, bugoy akong kay ni. Ay lang ginigbikla kayo sa mo. Ano gina? Tanas Brother Perlo, hindi na ko sultitanan. Okay? You see? So ato makitaan makigsunan ka niadto pag-upa ko nagsimba. Kada gawas na ako ala kantsaw sa ako. Dung, asa simba, set sa ako yaoy nakalong sa pastor, pastor tawag sa imo. Kuya wa gid yung gagaw na ko eh. You see? Pero padayon. Padayon sa pagtuo, padayon sa pagsalig sa Ginoo Lord. Kung di na ako ni barugan Ginoo, naluwas ko, unsaon na lang sila. You see? Mga kaigsunan, I really stand for God by His grace. Niabot ang panahon. Muna na ako may gagaw, ay, labdi kay, may na kay nagbago na. Ay, labdi kay, kuan. Sila na mismo ang manalipod. You see? Brother Perlo pa istoryahon, mortong funeral nga gipakpakan paghuman ang nagwali. You see? Why? People receive Jesus Christ, and I praise and thank the Lord for that. Ngano man, kay na sila nakita ang kinabuhi nga nabago. Ug na sila paglaom. Hangtod karon, napa ko igaagaw nga panawag sa Brother James, say Dong James. Kabangi ko bin, ako'y problema, yampo ko bin. You see? And I'm very, very happy. Ngano man, ako mga igaagaw sa una nga mga butikol kay mga utok. Karon mapampo na. Uy, dako kay nga difference. Very, very happy. But mga kaigsunan, there will be difference sa imong kinabuhi sa kinabuhi sa uban if you will become a witness. Be a witness today. You see? Be someone nga makita ang difference. Live for Jesus and the world will hate you and the world will give you up. And you will no longer need to give up the world because the world itself will give you up. I hope sabta nimong pulong sa Ginoo and you will become an effective witness sa atong Ginoo. Palihog man ang tanan. After which, we will have a prayer 2x2. Natay partner mga kaigsunan, look for a partner nga imuhang magauban sa pagampo after sa akong prayer. And magampo ta. Let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa imong kaayo, imong gugma. Salamat Ginoo sa imong panalangin na gihatag kanamo. Continue to bless our lives Lord. Salamat sa imong mensahe Ginoo. Salamat Ginoo sa kinabuhi sa imong mga anak nga niya karon diri, especially kang Brother Lorange. Iyang adlaw na tawhan karon Ginoo, 21 years of existence. And thank you Lord for saving him and adding him sa church.
and allowing him to serve you, Lord. I pray, Ginoo, nga you would add more blessing, Ginoo, siyang kinabuhi. Itugot nga makabot niya ang iyang mga pangandoy alang sa imong kahimayan. Bless the family, Lord. Bless all of us nga niya karon. Tabangin imi nga among masulti imong pag-ampo. Ngay mo diya sa imong atubangan, Ginoo, ug ikaw mong mabayaw, mahimaya ug mapasidunggan. Salamat, Ginoo, sa pagtubag sa mga paghangyo sa ngalan ni Jesus. Gipangayon among tanan. Amen. Look for a partner and maginampuay ta mga kaigsunan.